Okay, good morning. So, tulad ng napangako sa inyo, maghahalo tayo ng nutrient solution. So, yung dalawang yon tapos ko na yan. So, meron na yung pH, nahaluan na natin. pH down, yun. pH down, tas A and B. So, dito lang tayo mag-concentrate. Kasi halos, kung ano ginawa ko doon, yun lang din gagawin natin dito. Ayan. So, nilagyan ko to ng pH down, 15 ml. Tama, yun. Approximate ko lang 15 ml yun. So, yan, hinahalo ko lang. Then, lalagyan natin ng nutrient A and nutrient B. So, gusto ko lang sabihin na mas maganda yung lining natin medyo lapat na lapat dyan sa ilalim. Para in any case na butas yung styro natin, hindi siya basta-basta maubusan ng tubig. Nakakatulong yung lining, parang pantapal na rin sa mga butas. Based sa nakikita ko. And yung hinarvestan ko, merong isa doon na may lining. Talagang hindi na basa yung ano niya. Yung itong tawag dito, styro. Ibig sabihin, maganda yung lining niya. So, hindi ko na siya nilinisan. Yung plastic na lang ang nilinisan ko. So, mas madali siya. So, ayan, nahalo ko na yung pH down. And, bago ko haluin yan, pala, na nag-read na tayo ng EC, tsaka yung pH. Yung pH niya nasa mga 7.5. Yung EC niya nasa 180, yan, or 200, yung 0.2, yan, 0.18 or 0.2, mga ganun. Pero ang assumption ko, 0.8. So, yung nakaraan, ang tinimpla natin mga 1.7 EC. Tama ba, 1.7? Ito yun, 1.7, yan, mga 1.7. So, siguro ganun lang din ang gagawin natin dito. At, ayan. So, yung A, nung nakaraan, ang ginawa ko nasa nasa 100 ml. Ngayon, gawin lang natin 90. So, yung reading naman, yung pinaka-reading bago na tayo mag-transfer, gagawin ko mamaya. Kasi based na rin sa experience ko, pag niread ko ngayon, maya-maya magbabago. Katulad doon, nakasulat pH level 5.7. Pero bago ako mag-transfer, nag-reading ako, nasa lang siya, 5.9. So, ganun. So, after nito, gagawa rin ako ng mas maliit na, na nutrient solution, ng mga 16 ml lang. Kasi, pangbanto ko lang dyan, no? So, kung mapansin nyo, hindi siya yung pinaka mataas. Dinadagdagan ko pa kasi mataas talaga yung level ng tubig ko dito. Iba-iba rin naman yung nagiging result. So, sa ngayon, nandun tayo sa trial process kung ano yung maganda dito sa tanim natin ngayon. Kung anong gagawin. Yun, nasa trial period pa tayo. Okay, lagyan ko lang muna nito. 90 ml lang ilalagay ko. Tapos, transfer natin siguro mga hapon na. Pagdating hapon, tsaka tayo mag-transfer. Mga 14 days old na nga yun eh. Malaki na. Sana hindi lang kapit-kapit yung mga, nila, yung ugat. Makikita natin yung mamaya. So, timplahan ko muna ha. Wait lang. Ayan, kitang-kita, 90 ml. Hindi pala masyado kita. Pero nasa 90 ml yan bago mag 100. Ayan. So, lagyan lang natin. So, sa ibang mga video, sa ibang bansa, nakikita ko sa Thailand, sa India yata. Paglagay nila ng A, lagay sila ng B, tsaka lang sila maghahalo. Hindi ko sure kung mas optimum ba yon. Hindi kasi kung sa time, mas less time consuming yon. Pero basically sa mga video natin dito sa Pinas, A muna, tas halo, tas B, tas halo. Ewan ko. Sa ngayon, ganun yung naging practice ko. A muna, tas halo, B muna, halo. Parang yun nga. Mas matagal. Pero kasi kung kaya natin siyang pagsabay-sabay, pH down, A, B, mas mabilis. Pero ang tanong, ano ba yung result? Subok kaya tayo nun, no? Pwede ako magsubok siguro nun. Yan, hinahalo ko lang siya, kaya hindi ko siya pinupuno ng tubig. Kasi nga, pag naghahalo ako, matatapon, masasayang. Yan. So, B naman, B. Okay, wait lang. Okay, ayan, walang halong daya. Around 90. Tansya-tansyahan lang din naman yan. May konting lagpas siguro. Basta nasa 90.
bago mag 100. Yan. So, sa ngayon, puro kiss solution muna yung ginawa natin. Pero yung sa last experiment natin, meron niyang ito, NH, Nutrihydro to. Tapos, itong dalawa, kiss. Pero ito, Nutrihydro with iron, kiss with iron. Ayan. So, makikita natin yung result kung malaki ba yung pagkakaiba or kung ano. Kaso yan, yung problema yung iba may tama na ng trips. Sa napapansin ko naman ngayon, kunyari may tama siyang trips. Hindi naman din yan nauubos lahat ng dahon. Minsan maganda pa rin naman yung ani mo. Pero hindi lang siya magandang itsura. Kaya tatanggalin mo yung may mga tama. Yan. Out of topic naman yan. So yan, haluin ko lang to ng B. Then mamayang pag-transfer na tayo ulit. Mag-check kung anong reading yan. Pero at the same time, gagawa na akong mas maliit na solution para pambanto ko dito sa tatlong to. Para mapunuan ko na. So ang target ko, dun sa gagawin kong solution, yun, i-read ko kaagad yun. Mga ano lang yun, 20 liters lang yun eh. Tapos ipambabanto ko dito para mapuno. So, ang reading na gusto ko doon, nasa pH level 5.9 or 6.0, mga ganon. Tapos, ang EC, nasa 1.7. Yan. Approximately 1.7. So, kasi 1.7, kasi 0.2 na yung ano natin, yung initial EC natin. So, parang lumalabas, 1.5 talaga yung EC natin para sa ating nutrients. Ayan. So, ayan. Ngayon ay, ano ba ngayon? July 15. So, July 15 ngayon. Ito ay June 4. Yan, June 4. Ito naman ay June 6, June 11, and June 13. Kasi yung sumunod nila ay June 13 yon, ito June, yun na may scamander, June 13, tapos ito June 18 tong tatlo. Tapos yun, next transfer na natin. Mga June ano ba yun? July 2 yata yun, July 2. Mamaya makikita natin sa pag-transfer. So, ayun lang naman. So, ayan yung mga tanim natin dyan. So, yung mga susobra kong seedlings, sana magkasya doon sa isang setup natin doon na naka-styroboard lang yung takip. Kung hindi, mapilitan tayong gumawa agad ng setup doon. Ang problema ko, hindi ko pa sinabutasan lahat. Tapos, yung regarding pala sa mga butas-butas, ito, di ba, nalakihan ko, naayos ko na yung gilid-gilid. Kailangan ko panlakihan yung butas sa paligid niyan para hindi tumatama yung initial na dahon natin sa gilid ng styro. Baka kasi nakaka-apekto para sa paglaki nila. Ayan, kasi minsan paglagay mo ng seedlings niyan, tumatama pa dito sa gilid, kaya nilalaparan ko. Sa ngayon, yun yung ginagawa ko sa mga styro natin, nilalaparan ko. Tapos kahapon pala, ayan, nag-waterproofing ako kasi may tatlo pa tayo dito hindi na waterproofing yan. Okay na. Pero yung mga bago nating styro na waterproofing ko na yan. Tapos ito yung initial ko. Hindi ko pa nasusubukan eh. Magagawa tayo ng seedlings dito. Outdoor. Kasi nakapag-experiment na naman tayo. Okay din naman yung resulta. Siguro mas maliit lang ang kaunti. Pero may improve pa natin yon. Kasi nung last time, yung nilalagyan nila, hindi naman ganito eh. Kaya sobrang uminit siguro yung tubig. Kaya hindi rin masyadong nag-materialize or naging maganda yung tubo ng seedlings natin. So, ayan, slowly, ina-adjust natin yung mga pwedeng i-adjust and sana maging okay, diba? So, ayan. Yung iba pa natin tanim nandun. Yung mga sobra-sobra yan, nasa gilid eh. Tsaka to. Ito, nasa gilid. So, mga sobra-sobra yan. Kaya hindi pantay yung laki nila kasi yung mga excess na seedlings natin, dyan natin binabanto. Ayan. Okay, so ito, kailangan ko na rin itong linisin. Tatanggalin natin yung tube na yan. So, yung makita nyo, ibang tube nandito lang sa gilid. And ito pala, additional na lang din. Yan, mga pipino. Jackson 27 yata. Ito, hindi ako nagkakamali. Yan, pipino. Baka mag-harvest ako bukas ng pipino. Yan. So, kaya medyo nagko-consider na tayo bumili ng buto ng Japanese cucumber. Kasi, mas maganda yung fruiting style nila. Ganun ba yan? At saka ito, hindi kasi masyado naalagaan. Kaya, kung saan ang node sila lumalaki. Yan.
Kasi ano pa lang naman yan. Trial pa lang natin yan. Yan yung tanim natin nung March 19. So, March, April, May, June, July. So, mag-4 months na pala itong pipino natin. So far, naka 5 bunga na yata ako na na-harvest. So, 5 plus 1, 2, 3, 4. Tapos ito, meron pa dito. 5. 10. Hindi na masama, di ba? Continuous growth lang ginagawa natin. Tapos sa lupa siya nakatanim. Tapos tinidiligan ko lang siya. And from time to time, diniligan ko siya ng 2.0. Eh ngayon, wala akong 2.0. Kailangan ko sigurong gumawa. Para lang maalagaan natin sila. Tsaka doon sa susunod nating magiging tanim. Ayun. Tapos yung ano pala niya, nung seedlings pa siya, actually 2 or 4 days lang yata yun sa indoor nursery. Tapos nilipat ko na dito. Kasi nga, mabilis siyang lumaki. Mabilis lumaki. Ewan ko yung Japanese cucumber kung ganun din mangyayari sa kanya. So baka yung initial seedlings natin sa 350 ml na cup ko na kaagad simulan. Hindi na natin siya sisimulan doon sa maliliit na containers natin sa baba, yung indoor natin. So yun. So pwede nating ma-experiment yun dito. So kasi wala akong kokopit, hindi ko sure kung kakasya yung kokopit kung sa kokopit ko siya itatanim eh. Kaya baka, ayan, dyan lang natin siya itanim sa, anong tawag dyan? Sa lupa. Yan. So, ito pala yung rainy na masyadong nagkaroon ng fungus. Kaya, ginawa ko na lang pataba. Ayun, yun lang. Medyo mahaba ng video natin. So, see you mamayang hapon para sa transfer natin. So, tatakpan ko lang to. Then, that's it. See you mamayang hapon for transfer. Bye-bye!